Siguro po dahil oras na po, bagamat wala pa po ang iba at masama po yung panahon po ngayong gabi, ay magsimula na magsimula na po tayo. Um, Una po, mag-opening opening prayer muna, opening song muna po tayo, tapos po ay mag-opening prayer tayo na pangungunahan po ni Brother Renmark po. Sa Diyos ang walhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katubsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Siguro po dahil konti pa rin po tayo, ay minsan pa po tayong umawit po.
sa palasyo sa kaitaasan. Pagkatapos topic. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantang. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Pangunahan po ni Brother Ren Mark po ang ating opening prayer po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa muli pong mabiyayang oras na inyo pong ipinagkaloob po sa amin upang kami po muli ay magkasama-sama po sa pamamagitan po ng online upang patuloy po naming pag-aralan po ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon po na ito na kami po ay malaya po na nakakapag-aral po ng inyo pong mga salita. Salamat din po ng marami, Ama, maging sa inyo pong anak na gagamitin. Nawa patuloy niyo po siyang bigyan po ng karunungan po na nagmumula po sa inyo
upang tunay nga po na mahayag po ang inyong pong mga salita ng naayon po sa inyong pong kalooban. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy na dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang bawat isa, lalo't higit ang aming pong mga internet connection ay sa inyo po namin patuloy po na pinagkakatiwala. Bagamat po ang panahon po ay maulan, nagkakaroon po ng mga mahina pong signal, ay sa inyo po namin ito pinagkakatiwala upang wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng inyong pong mga salita. Dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatid po na hindi po namin kapiling. Nawa patuloy na pangunahan niyo po sila, at kung meron pa pong makapag-join ay sa inyo po namin patuloy po na ipinagkakatiwala. Salamat po ng marami, Ama. Pangunahan po ninyo ang oras po na ito habang kami po ay nag-aaral po ng iyong pong mga salita. Binabalik po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, Brother Renmark. Siguro dahil oras na rin, ay hindi ko na patatagalin pa. Tinatawag ko na ating tagapagturo ngayong gabi, si Brother Wilson Gutierrez po. Okay, magandang gabi sa bawat isa. At tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na may kinalaman pa rin sa muling pagdating ng Panginoon, yung tinatawag na rapture. Noong mga nakaraan ay ating natalakay ang mga ilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa rapture. Nakita natin na ang rapture, bagamat ang rapture ay wala siyang sign, sapagkat ang rapture ay napag-aralan natin noong nakaraan, ito ay tinawag na the imminent coming of Christ. Ibig sabihin nito, nakita natin na yung word na imminent, hindi ibig sabihin immediate o dali-dali, kundi ang ibig sabihin nito, anumang oras o any moment. Kaya napakahalaga na ang bawat isa ay tunay na nakahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At nakita natin ang pinakamahalagang paghahanda ay ang bawat isa nawa ay tunay na sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pagdating o yung rapture, nakita natin na ang rapture ay pinamagatan din sa pag-aaral ito na tinatawag na the rapture of the church, kung saan lahat ng naligtas simula nung araw ng Pentekoste hanggang sa kasalukuyan, yung mga tunay na sumampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay tunay na makakasama sila sa rapture. Kung sila ay namatay man, ang maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, simula talatang 16 hanggang sa mga sumusunod, ang mga namatay ay unang mabubuhay at sila'y bibigyan ng bagong katawan. At kung tayo ay nabubuhay, ganun din tayo ay babaguhin, bibigyan din tayo ng maluwalhating katawan at tayo ay aagawin ng Panginoon. Sapagkat kasabay ng rapture ay walang iba kundi yung tinatawag na tribulation period. Kaya mahalaga na makita natin ang katotohanan na ang pagdating ng Panginoon, ang marami kasing sign na ibinigay biblically ay hindi yung rapture, kundi yung second coming, no? O yung tinatawag na tribulation period. Kaya ngayong gabi siguro, isa rin sa mahalagang bahagi ng pag-aaral tungkol sa second coming ay yung makita natin yung kahalagahan na ma-distinguish natin, masuri natin from the biblical point of view yung pagkakaiba ng rapture sa second coming, no? Kaya yan yung pag-aaralan natin ngayong gabi.
sapagkat maraming mga believer mismo na nagkakaroon ng kalituhan sa bagay na ito. At ang kalituhan na ito ay nagdudulot ng confusion at nagdudulot upang maging malabo ang kanilang paghihintay o ang pag-asa na tinatawag na blessed hope. Kaya mahalaga na masuri, ma-distinguish natin yung difference ng rapture sa second coming. Kaya ngayong gabi, yan yung ating tatalakayin sa tulong ng salita ng Diyos. At nang sa ganun din ay hindi rin tayo madala doon sa mga maling aral sapagkat mayroon din na mga maling aral dahil nga sa hindi nila naunawaan o nakita yung difference ng rapture and second coming, nagkaroon sila ng ibang conclusion tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya mahalaga rin itong pag-aaral natin na ito para ma-establish yung pag-asa at pananaw at pananampalataya natin regarding dito sa rapture and sa second coming. Pero bago yan ay tayo ay manalangin muli. Humingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Ama, salamat po sa gabing ito. Tunay po na ang paksa na aming tinatalakay ay isa po sa mga pinakamahalagang katotohanan mula sa iyong mga salita. Sapagkat sa mga katotohanan po ng muling pagparito ng aming Panginoon, ito po ang siyang nagbibigay sa amin mga buhay upang amin pong ihanda ang amin pong mga sarili. Nang sa ganun po ay madatnang kami ng Panginoon na nakalulugod sa kanyang harapan. At ganun din naman po sa aming pag-aaral ngayon ay lubos na kami po ay mag-ugat sa mga katotohanan sapagkat lumalaganap din po ang maling katuruan tungkol sa pagdating ng aming Panginoon. Kaya po ngayong gabi ay patnubayan mo kami at salamat sa mga young adult na mayroong interest sa ganitong mga paksa at nawa ito'y makatulong sa kanila nang sa ganon ay makapagpasya rin sila sa kanilang buhay ng naayon sa iyong kalooban. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Una, napakahalaga na katulad ng aking nabanggit ay ma-distinguish natin yung difference ng rapture sa second coming. No? Una, para maging maliwanag to sa atin, ang rapture ay babalik ang Panginoon para sa mga mananampalataya o para sa mga banal. Sabi nga, Christ come for His saints. No? Siya ay babalik at para kunin ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya simula nung the day of Pentecost kung saan dito isinilang ang iglesia o ang church sa pamamagitan ng baptism of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, ito yung pananahan ng Espiritu Santo sa mga sumampalataya sa ating Panginoon. At sila sa pamamagitan ng Espiritu ay nalakip o nakabahagi sa katawan, walang iba kundi ang church. Ang tinutukoy dito yung universal
Church, kung saan sa Universal Church ay kabilang ang lahat ng sumampalataya simula noong araw ng Pentekoste hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating pang mga araw hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya maliwanag na ang pagdating ng Panginoon ay para sa mga mananampalataya. Kaya doon sa 1:14 versikulo 3, maliwanag sinabi niya roon na I will come again and receive you unto myself. Doon sa John chapter 14 verse 3. No? Bagamat ang mga kausap niya rito ay ang kanyang mga alagad. At kung titingnan natin, sa panahong ito ay hindi pa nagsimula o hindi pa ipinanganak ang iglesia. Pero maliwanag na ang tinutukoy ng Panginoon, sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Bagamat maliwanag dito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang mga alagad, no, maliwanag na siya ay aalis at siya ay muling babalik upang nang sa ganon ay sila ay kunin, no? Maliwanag din na ang dahilan ng kanyang pag-akyat din sa langit ay para sila ay maipaghanda ng kalalagyan. Kaya itong pangako ng Panginoong ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa unang Thessalonica chapter 4 verse 17, no? Na maliwanag dito na yung mga sumampalataya, yung mga tumanggap sa Panginoon, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, sabi niya, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Ang tinutukoy dito na kasama nila yung mga namatay na, no? Kasi kung babasahin natin yung verse 16, sa pagdating ng Panginoon, unang mabubuhay na maguli yung mga patay at sila'y babaguhin at tayo rin kung tayo nabubuhay, ang sabi niya, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. At doon sa verse 17 nga, ang sabi roon, tayo na mga nabubuhay, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin. Actually, yun yung word na rapture. Doon nagmula yung salitang rapture, yung be caught up together with them, yung mga namatay. At sabi niya, in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya ito yung rapture. Maliwanag na ang Panginoon ay darating, no? Kukunin yung mga sumampalataya. Kaya ang pag-aaral ng rapture ay laging nakaakibat yung the rapture of the church. Sapagkat ang church na tinutukoy dito, yung universal church, ito yung kalipunan ng lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon. Simula the day of Pentecost until the present and in the future hanggang sa pagdating ng Panginoon. At kaya maliwanag ito. No? Ito ang pagkakaiba. Sapagkat sa second coming, sa rapture, darating ang Panginoon, kukunin niya, no,
ang mga lahat ng sumampalataya. Sa second coming, darating ang Panginoon, kasama niya ang lahat ng mga sumampalataya. Kung tayo nandoon sa langit, sa second coming ay pagbaba ng Panginoon, kasama niya ang lahat ng mga sumampalataya. Maliwanag yan doon sa Revelation chapter 19, sapagkat ang Revelation chapter 19, doon sa verse 14, tinutukoy doon yung the armies of heaven followed him. Ang sabi ron, no? Sabi rito, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at naramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Dito sa Revelation 19 kasi, ang Panginoon ay nakita rito, siguro ibaba natin ng konti, marahil ito ay doon sa verse. Tignan ko lang dito sa aking Bible, para na sa ganon ay maging maliwanag sa atin kung sino yung dumating na may kasamang maraming mga hukbo na nasa langit. Dito sa verse Apocalypse chapter 19 verse 11 o sabi rito, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na at sa katwiran siya'y humatol at nakipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya'y naramtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Maliwanag na ang nakasakay sa kabayong puti ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At siya ay mula doon sa langit, siya ay bumaba rito sa lupa. At sa kanyang pagbaba dito sa lupa, ang sabi sa verse 14, at ang mga hukbong nasa langit ay sumunod sa kanya na mga nakasakay ng mga kabayong puti at naramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Sa pagbaba ng ating Panginoon, kung saan nakasakay siya sa kabayong puti, kasama niya yung mga hukbong nasa langit. At ang mga hukbong nasa langit na kasama niya ay walang iba kundi ang mga mananampalataya na kinuha niya nung rapture. Kaya ito yung difference. Sa rapture, kinuha niya ang mga mananampalataya, dinala niya dun sa langit. Sa second coming, mula dun sa langit, bumaba ang Panginoon dito sa lupa, kasama niya ang mga mananampalataya. Bagamat dito sa chapter 19 ay ginamit yung salitang hukbo, no? And the armies, sapagkat sa panahong ito, didigmain ng Panginoon yung lahat ng mga sumampalataya sa Antichrist. Sapagkat doon sa panahon na yon, ang Antichrist ang siyang maghahari. Kaya ginamit dito yung and the armies. Pero sa Jude chapter 1 verse 14, maliwanag, tinutukoy na bumaba o bababa na kasama ng Panginoong Yesus dito sa lupa ay walang iba kundi ang mga banal, no? Ang sabi sa Jude chapter 1 verse 14, sabi niya, at ang mga ito naman ang inulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang
mga laksa-laksang banal. Kaya maliwanag na na bagay na ito. At isa ito sa mga key differences ng rapture at ng second coming. Pangalawa, maliwanag na sa rapture, ang meeting place ay doon sa langit. Maliwanag yan. Sabi doon sa verse 17, we shall be caught up in the clouds. Doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Hanggang doon lang siya sa alapaap. No? Kaya yung salitang rapture, rapere, dadagitin, kukunin niya. Kasi kasabay noong bagay na yon ay ibubuhos naman ng Diyos ang galit niya dito sa lupa. Kaya ito yung rapture, no? Yung place ay doon sa clouds, sa alapaap. Samantalang yung second coming, ayon sa Zechariah chapter 14 verse 4, ang Panginoon ay aapak dito sa lupa, doon sa Mount Olive. Siguro maganda ay tignan din natin yan. Isa sa mga second key differences, no? Yung una, yung rapture ay sa clouds. Samantalang yung second coming ay aapak ang paa ng ating Panginoon dito sa lupa, doon sa bundok ng Olibo. Sabi rito sa Zechariah 14 verse 4, no? Pero basahin ko na lang dito sa Bible ko. Sabi rito sa Zechariah chapter 14 verse 4, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon. Ang tinutukoy na araw na yaon, yung araw ng second coming. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. According sa mga Bible scholar, napakahalaga raw noong pag-apak ng Panginoon ay mahati yung bundok. First, ito ay nagpapahiwatig ng walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Second, ito raw pagkahati ng bundok na ito yung magbibigay daan doon sa mga nabubuhay sa panahon ng tribulation para sila ay lubusang makatakas. At napakahalaga nito, no? Yung rapture ay sa clouds, samantalang ang second coming ay dito sa Mount Olives. At yan ang sinabi ng mga angel, no? Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat doon sa langit pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, at sa ika-4 na pong araw, siya'y umakyat uli sa langit. Pagkatapos niyang ibili ng pinakamahalagang utos na sila'y humayo
at ipangaral ang magandang balita. Ang sabi sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 12, sabi niya, nang magkagayon, siguro basahin ko na yung pag-akyat ng Panginoon doon sa langit. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, yung kanyang mga bilin, na wag silang aalis sa Jerusalem, hintayin nila ang Espiritu Santo na ipinangako sa kanila. At dito rin ibinilin ng Panginoon yung humayo kayo at ipangaral ninyo ang magandang balita. Yun yung sinasabi rito. At pagkasabi niya, yung mga bilin na yon, ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa mga paningin. No? Ito yung ika-40 days after the day of pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Umakyat na siya doon sa langit. At ngayon, ang Panginoon ay nandoon sa langit. Anong ginagawa niya ron? Inihahanda niya ng kalalagayan ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. At ayon dito sa chapter 1, verse 10, samantalang tinititigan nila ang langit, ito yung mga disciple, parang namamangha sila. Habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Alam natin na ang mga angel means messenger. Sila yung messenger ng Panginoon. Pero after this, no, ng mga bagay na ito, ang tagapagbalita na ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. At ang sabi rito ng dalawang angel na nagsabi naman, yung dalawang angel, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. At alam ninyo kung saan naganap yon? Sa Mount Olive. Sabi niya, verse 12, nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo, na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Imagine that. No? Ito ay isang katotohanan na ang second coming, ang Panginoong Yesus mula sa langit, siya'y bababa rito sa lupa. Aapak siya doon sa bundok ng olibo. At ang bundok ng olibo ay mahati sa dalawa. At sa pagbaba niyang ito, kasama niya ang lahat ng mga sumampalataya na kinuha niya sa panahon ng rapture. Second key differences, no? Kanina, bumaba siya, kinuha niya ang mga mananampalataya. Sa second coming, bumaba siya, kasama niya ang mga mananampalataya. Second key, alapaap, ang second coming ay aapak siya dito sa lupa. Kaya napakalaga na makita natin ang mga bagay na ito. At maliwanag na sa panahon ng pagdating ng Panginoon, isa pa ito na key differences. No? Kasi ayon sa 1 Corinthians 15:52, yung rapture ay magaganap na at the twinkling of an eye. Sabi roon sa 1 Corinthians 15:52. Try nyo i-blink yung mga mata nyo. Ganun lang kabilis. No? Maliwanag ito. Sabi rito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguin kung tayo'y nabubuhay pa. No? At alam naman natin kung ano yung
ito kasing katawan na ito ay hindi pwede sa langit sapagkat ito ay makasalanan. Kaya nga kahit na tayo ay sumampalataya na sa Panginoon, minsan may struggle tayo sa life natin. Minsan natatangay tayo ng ating sarili. Kaya one of the greatest enemies ng isang believer ay ang kanyang sarili. Kaya kung hindi lalago yung mag-grow, magmamature yung spiritual life natin, kung minsan hindi natin matatalo itong laman, no? Yung katawan natin. Kaya kailangan itong baguhin sapagkat hindi pwede ito sa langit. At maliwanag na sa ating pag-aaral doon sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 21, na ang katawan na ipapalit sa atin ng Diyos ay walang iba kundi tulad ng katawan ng ating Panginoon. Hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, at higit sa lahat, hindi na magkakasala. Sapagkat yon ang purpose, yon yung completeness ng ating salvation. Kasi yung aspect of salvation natin, tayo ay iniligtas, hindi lamang sa parusa ng kasalanan. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, yun yung sanctification. At higit sa lahat, ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan, kung saan ay dadalhin tayo doon sa langit. At babaguhin yung katawan natin. At the twinkling of an eye lang ito. Ganoon ipinapakita kung ang pag-apak ng Panginoon doon sa Mount Olives ay mabibiyak ang bundok na ito. Sa panahon naman ng rapture, ipapakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan. At the twinkling of an eye lang, magaganap ang lahat ng mga ito. Mabubuhay ang mga patay, at yung mga nabubuhay, at sila'y aagawin, bibigyan ng maluwalhating katawan. Kaya ito ay hindi makikita, no? Magugulat na lang ang maraming mga tao, bakit nawala si ganito, si ganyan. Kaya doon na, isa na yon sa magdudulot ng kahirapan, ng tribulation, kapigatian dito sa lupa. Maraming magiging missing at marami rin magkakaroon din ng mga accident. Kasi kung ang believer ay piloto at kasalukuyan siya na naka-flight on the air, kung mag-rapture, mawawala siya, sino pang magdadrive? Maraming kaguluhan nang mangyayari doon. Yun na yung simula ng tinatawag na tribulation. Kaya, pero ang gusto ko makita natin dito, in the twinkling of an eye, mangyayari ang mga bagay na tinutukoy ng salita ng Diyos. Sapagkat, una, bakit mabilis? Nang sa ganon na hindi na makagawa ang dyablo. Pangalawa, bakit ganong kabilis? Sapagkat ipinapakita ng Panginoong Diyos ang kanyang walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan. Kaya at the twinkling of an eye. Subalit ang second coming, kaya hindi ito makikita ng mga tao, no? Not seen by the world. Pero ang second coming ay makikita lahat ng tao ito. Yung pagdating ng Panginoon na nakasakay sa kabayong puti, nakasama ang laksa-laksang mga mananampalataya. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, no? Kung ang rapture ay not unseen, ang second coming naman ayon sa Revelation chapter 1 verse 7, sabi niya, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. At nang nagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa
ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Makikita siya ng lahat, no? Kaya ito yung third difference. Key. Yung rapture, not seen by the world. Yung second coming, makikita ito. Sabi nga sa Matthew 24 verse 30, all tribes, no? Ibig sabihin nito, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga tao. Sabi rito sa Matthew 24 verse 30, sabi niya, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Yung sign ng mga diadema, yung kanyang kasuotan, yung yun ang mga sign ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Makikita ito. Kaya yung rapture, kaya napakahalaga nito eh. Kasi minsan sa internet, sabi nila, meron silang narinig na mga, sabi nila, trumpet. Katunayan, ang mga tunay lang na makakarinig ng mga sounds na yon ay ang mga tunay na Kristiyano. Pero sabi nga ng isang mangangaral, hindi na mahalaga kung marinig nila o marinig lang ng mga believer. Ang importante, sigurado ako na pagdating ng Panginoong Jesucristo sa rapture, kasama ako. Maganda naman yon. No? Pero napakaganda rin na malaman natin ang bagay na ito. Sapagkat katunayan, kaya ako pinili na mga lesson ngayon ang about sa rapture, second coming, yung eschatology. Kasi nung September 25 ay mayroon na naman mga grupo na mga sinasabi nila sila ay mga mananampalataya at nagpahayag sila noong September 25. Bago pa pumasok ang September, pinapahayag na nila na darating ang Panginoon. Kasi isa sa mga sineselebrate ng mga Jewish, yung kanilang pistatlo, mahalagang pista. At ang isa yung tinatawag na gatherings of the harvest. Kaya ginagawa yon sa panahon ng Setyembre. Tingnan natin yon, no? Although yun naglalarawan talaga sa pagdating ng ating Panginoon, pero hindi naman sa September talaga darating ang Panginoon. Any moment nga, wala nga nakakaalam ayon sa ating pag-aaral. Pero ang mahalaga na makita natin dito na sa pagdating ng Panginoon, yung rapture, not seen by the world, but yung second coming, makikita ng lahat ng mga tao. Makikita nila yung pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang pag-apak doon sa Mount Olives. At siguro isa pang katotohanan, no? Yung rapture kasi, kasabay kasi ng rapture, pag nag-rapture, lahat ng believer dadalhin doon sa langit. Yung mga matitira dito sa lupa, doon naman ibabagsak ng Diyos yung kanyang galit, no? Kaya yung kasabay ng rapture, yun yung 7 years tribulation, yung kapigatian. Kapigatian na mararanasan ng mundong ito, kahirapan, sobrang kahirapan. Tinawag itong tribulation. Galing doon sa word na tribulum. Yung tribulum kasi yun yung isang machine nito na ginagamit para yung mais,
yung butil ng mais ay tanggalin doon sa kanyang pinakakatawan. At yun yung dinescribe na kahirapan na mangyayari. Subalit ang church ay hindi niya mararanasan ito. Sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 10, I will keep you from the hour of trial. Siguro maganda basahin natin yon, no? Sabi niya sa Revelation chapter 3, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sabi roon, God has not appointed us to wrath. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, sinasabi rin doon na kukunin tayo ng Panginoon. Sabi niya, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ito yung tribulation. Kaya yung rapture, yun yung pagdating ng tribulation. Although may mga nagtuturo na post-trib, na mid-trib, na ang sinasabi nila, ang church, dadaanan niya yung 7 taong kapigatian, yung iba naman sabi nila 3 and a half. Why we believe doon sa pre-trib? Bakit naniniwala tayo na kukunin na muna tayo ng Panginoon bago niya ibabagsak ang galit niya dito sa lupa? Sapagkat ito yung mga katotohanan na pinapakita na hindi tayo we are not appointed to wrath. Kaya samantalang sa second coming, yung pagdating ng Panginoon after the tribulation. Rapture before the tribulation. Second coming is after the tribulation. Matthew chapter 24, verse 29 to 30. Ang sabi rito, Matthew 24, 29 to 30. Sabi niya, datapwat karakarakang pagkatapos, pansinin natin ito, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian, sa mga araw na yaon ay magdidilimang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at malalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. It is very important. Immediately, ang sabi niya sa English sa verse 29, immediately after the tribulation. Ito rin yung isang difference. Rapture before tribulation. Second coming is after the tribulation. At alam natin na ang dahilan noon ay to establish the kingdom of God on earth. Kaya papasok na doon sa millennium at pupuksain muna ng Panginoong Diyos ang lahat ng sumampalataya sa Antichrist. Sapagkat sa panahon ng tribulation, ang Antichrist ang siyang maghahari sa buong mundo. Magkakaroon ng one government, one religion,
one economic, no? Kaya may tatakan ng 666. Pagka sa susunod ay ididetalye natin ang mga pag-aaral na yan, no? Kaya maliwanag na ang huling pag-aaral natin regarding sa differences, maliwanag na ang focus ng rapture ay sa church. Yun ang maliwanag dito. Lahat ng sumampalataya from the day of Pentecost until sa hanggang dumating ang Panginoon. Samantalang ang second coming kasi, ang focus ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay ang Israel at ang nation. Sabi doon sa Zechariah siguro chapter 12, maganda rin na makita natin ito. At marahil ay pagkatapos nito dito ako magwawakas. Sabi rito sa Zechariah chapter 12 verse 10, at aking bubuhusan ang sangbahayan ni David at ang mga nananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinaglagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. Kaya yung focus niya rito, maliwanag na they shall look upon me whom they had pierced. Ito ay walang iba kundi ang bayang Israel. Sila yung sumigaw na ipako siya sa krus. At higit sa lahat, doon sa maliwanag din, doon sa Matthew 25 na binasa natin kanina. Doon sa verse 31. Hindi pa ata natin nabasa to. Matthew 25, verse 31 to 32, sabi rito, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod din niya na gaya ng mga pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Kaya alam niyo yung second coming, ang pagdating ng Panginoon ay para hatulan, no? Samantalang ang pagkuha sa mga mananampalataya, yung rapture, para to give reward. Yun yung isa pang difference. To give rewards and to judge the nation. Kaya, bakit napakahalaga na pinag-aaralan natin yung mga key differences ng dalawang ito? Una, sapagkat maraming mga believer na nalilito sa katotohanan ito. Pangalawa, marami rin na nagtuturo ng maling turo sa bagay na ito. Pangatlo, napakahalaga na matutunan natin ito kung saan makikita natin dito kung gaano kahalaga, kung gaano ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Napakahalaga nito na makita natin how the Lord loved the church. Hindi niya hinayaan na ang kanyang iglesia na kanyang tinubos sa kanyang banal na dugo at sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan. Hindi niya haayaan na maranasan nito ang poot at galit ng Diyos sa mundong ito dahil sa kasalanan. Bagamat mahal din ng Diyos si Jacob, higit na mahal niya, tinutukoy niya ang Israel. Kaya naman sa mga huling pagkakataon, sa panahon ng tribulation,
mayroon pa rin siyang ipadadala na mga mangangaral. At mayroon pa rin mga 144,000 Jews na manggagaling sa lipi, sa 12 lipi ng Israel na maliligtas. At yun ay isang paraan ng Diyos para pandayin sa pamamagitan ng mga pagsubok, paghihirap na mararanasan ng bayang Israel. Although ang kaligtasan noon ay para sa lahat pa rin, pero ang focus ng Diyos na sa mga huling sandali ng panahon na yun, bago pumasok yung itatag ng Diyos yung kanyang kaharian dito sa lupa, ang nais niya ay marami pang mga Hudyo rin, mga Israelita, na makita nila tunay na si Jesus ang siyang tagapagligtas. Sapagkat sa panahon natin ngayon, nakakalungkot, maraming mga Hudyo ang naghihintay pa na may darating na Mesaya. Di nila kinikilala si Jesus sapagkat ang alam nila, ang Mesaya na darating ay itatayo niya yung kaharian. Hindi nila namamalayan ito, kaya napakahalaga ng pag-aaral natin na ito. Sapagkat sa ating pag-aaral, kung bibigyan natin ng konklusyon, ang iglesia, ang church, ang universal church, ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon, kukunin muna ng Panginoon. Maging siya ay namatay na, at siya dadalhin doon sa langit, upang huwag maranasan ang walang hanggang kahirapan na ibubuhos ng Diyos dito sa lupa. At ito rin ay mahalaga na makita natin ang bagay na ito. Sapagkat ito rin ang siyang magdadala sa atin para tayo ay maging seryoso sa pag-evangelize, lalo na sa mga loved ones natin. Kasi kung darating ngayon ng Panginoon, kung ikaw ay sumampalataya doon sa rapture, kasama ka. Subalit, yung mga mahal natin sa buhay na may iwan, mararanasan nila yung tinatawag na 7 taong katigatian. Kaya itong eschatology, ito ay, bagamat ito'y nakakatakot sa mga hindi mananampalataya, pero sa mga believer, ito ay isang tinatawag na mapalad na kasiguruhan, mapalad na pag-asa, blessed hope. Kaya kapag itiningin natin at anumang oras ay pwede mangyari ito, ito ang pumapanday sa buhay natin para tayo ay mamuhay sa Panginoon. Ito ang pumapanday sa mga pagpapasya natin, yung mga pinag-aaralan natin noong nakaraan. Sapagkat alam natin na kung ibubuhos lang natin ang ating puso at isip at ang ating lakas sa mga bagay na material, sa kayamanan sa mundong ito, sa katanyagan sa mundong ito, sa pagdating ng Panginoon, lahat ng ito ay hindi natin mapapakinabangan. Isa lang ang mapapakinabangan natin. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, siguro dito na ako mabawas. Yung huling talata sa pagkatapos na magbigay ng konting pahiwatig o katotohanan si Pablo tungkol sa rapture, sa mangyayari. Sabi niya sa huling verse 58, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya
Siguro sa mga susunod, pag-aaralan natin, ano ba yung nangyayari sa langit? Pagka kinuha na tayo sa rapture, ano ba yung nangyayari sa langit? Pag-aaralan din natin, ano ba yung nangyayari dito sa lupa? For the meantime, maliwanag na nakita natin yung difference ng rapture and second coming. Nang sa ganon, napakahalaga nito para hindi tayo mailigaw ng mga iba't ibang mga katuruan tungkol sa bagay na ito. At higit sa lahat, mapagandaan natin na ang pagdating ng Panginoon, yung rapture, ay any moment siya. Walang tanda, walang sign. Nangyayari ito at the twinkling of an eye. Hindi ka pwedeng magpasya na saka ka lang sasampalataya o saka ka lang maglilingkod. No? Kaya any moment yun, at the twinkling of an eye. Wala ka ng pagkakataon. Ngayon, ang pagkakataon. Una, para ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa, tunay na maglingkod. At ialay ang iyong buhay, panahon, oras para sa Panginoon. Ngayon, dahil yung rapture is twinkling of an eye. Let us pray. Ama, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan na ang rapture ay maaaring maganap anumang oras. Bagamat ang muling pagparito ng aming Panginoon para itatag ang kanyang kaharian ay kailangan muna na dumanas ang mundong ito ng tinatawag na walang hanggang kapighatian. Salamat o Diyos sapagkat alam namin na kung ngayon mangyari ito hindi na po kami. Hindi na po namin mararanasan ang tribulation. Pero nawa, kung mangyari man sa mga sandaling ito at sa mga susunod na oras, naway madatnan mo bawat isa po sa amin na nasa tunay na paglilingkod. Sapagkat alam po namin na ang lahat ng bagay ay magiging walang kabuluhan. Mawawalan ng kabuluhan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita, timo mo sa aming puso, sa aming isip, upang ito ang umugid sa aming mga desisyon at sa aming mga ginagawa sa aming buhay. Ang lahat po ng ito ay aming samang dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng ibubong na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sige, kung mayroon tayong question, ay mahalaga na i-entertain natin yung mga question. Balik ko muna sa ating MC kay Brother Ryle. Sige po. Meron po ba tayong mga katanungan o mga karagdagan po para sa ating pag-aaral po? Wala na po ba? Pwede naman pong i-chat po kung hindi po makapag-open mic po. Okay, sige, kung wala na pong mga katanungan ay pumunta na po tayo sa ating closing song po, at para po sa ating closing prayer ay tinatawagan ko po si Brian Vincent po mamaya pagkatapos po ng ating closing song po. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan.
di lubos sa dugo'y linis na lubos. Ito ang awit mo't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit mo't bayan, araw-gabi siya pupurihin. Ako'y naubusan pasasahod sa pangitain ay nakikita. Mga anghel ang nagdadala na aligaw ng pagsimba. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na napapahiyanan, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Naman po si Brother Rodan po para sa ating closing prayer po. Po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin at nakapakinig kami ng inyong mga salita at ng inyong mensahe. Nawa po ang mga salitang ito ay manatili sa amin at magamit namin sa aming pamumuhay na nakalulugod sa inyo. Kayo po ang gumabay at patuloy na mag-ingat sa amin sa natitira pang oras ng araw na ito. At kayo rin po ang patuloy na mag-ingat sa amin bukas po sa pagpunta po sa chapel upang maglingkod at magpapuri po sa inyo. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin at sa mga kapatid na hindi namin kasama ngayon. Kayo po ang gumabay sa kanila kung nasaan man po sila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening and God Good bless evening po, sa and bawat God bless. isa. Let's see you all tomorrow.